Sir eh. Pabanat na tayo para makadami. So, syempre, hindi pwede mag-start tayo agad ng bigla-biglaan lang. Let us pray muna again. Mga buddy, pray muna tayo. Si ano lang, sino bang ano natin ngayon? Prayer warrior. Si Sir, buddy, pray ka, buddy. Si Jesus, ba't naman Jesus? Yung naalala ko nga sa kanya, yung dancer eh, yung sumayon ng the man who can't be moved, di lang talaga gumalaw. Pero dancer talaga siya. Maraming salamat po sa blessings na pinag-aalog ninyo sa araw-araw sa pagkain namin. Maraming salamat din po sa kanina sa binibigay sa araw-araw. Ganyan po kami lang sa pagkakalino para po sa aming pagkakalino. Amen. Thank you. You may now take your seat. Okay, so tinapos natin kahapon yung discussion natin sa elements ng state. So now, magpo-proceed na tayo sa forms of government. Okay, so let us talk about monarchy. Ngayon, hindi naman na kayo familiar sa monarchy kasi nung nag-aaral kayo nung elementary, even nung high school natin, lagi na ma-mention si monarchy. Anyway, baka nga ito yung pangalawa sa pinakangkilala natin, second only sa democratic. So si monarchy, it is one which the supreme authority is in the hands of a single person. Sino yung single person na tinutukoy ngayon dito? Si king. And although meron tayong kings and queens, prince, pero yung absolute, okay, na power, kay king nagre-reside. Kaya yung pinakang authority kay king. Yan. So meron dalawang monarchy. The first one is yung absolute monarchy. Okay? One in which the ruler rules by divine right. And the second naman, limited monarchy, one in which the ruler governs in accordance with a constitution. Okay? So absolute monarchy again, one which the ruler rules by divine right, talagang siya lang. Then meron naman tayong limited monarchy. Okay? One in which the ruler governs in accordance with a constitution. So itong isa, parang ano to, si king mismo yung law itself. Unlike dito sa limited monarchy natin, still, siya yung may kapangyarihan over his can I say kingdom? Yes, kingdom. Pero still, yung gagawin niyang mga batas o gagawin niyang pamamahala is in accordance with a constitution. Next one. Ayan, aristocracy. So, one in which political powers is exercised by a few privileged individuals. Usually, ito yung mga elites na tinatawag. Okay? Again, pag sinabi nating aristocracy, one in which political powers is exercised by a few privileged individual. Yung privilege na it depends. Okay, pwedeng influential yung family, mayaman, o pag mayaman kasi meron din ganito, oligarchy. Si oligarchy naman, form pa rin ng aristocracy, few privileged individuals, but anong reason ba't sila yung naging leader? Dahil sa wealth. Dito kasi merong ibang other reasons, influence, yung name, yung fame. Okay, dito, anyway, pag sinabi nating aristocracy, sinong nag-exercise ng political power? Few privileged individuals. A group of people. Okay, sa oligarchy, same thing with aristocracy. But there is a reason kung bakit sila yung naging leader. Bakit daw? Wealth. Okay? Next. Yan, meron naman tayo, democracy. The political power is exercised by a majority of the people. And alam natin to since ang Philippines is a democratic country. Okay? Republican country. So, types of democracy meron tayong dalawa. And tinanong ko na rin naman na kayo nung umpisa. Anong type of democracy tayo? Direct ba o indirect? And alam natin yan, Republican tayo, representation, namimili tayo ng ating mga representatives, kaya indirect. Okay? Ano muna yung direct? Direct or pure democracy, it is one in which the will of the state is formulated or expressed directly. Okay? Directly through the people in a mass meeting or assembly.
Ito talaga democratic, di ba? Majority daw of the people. Kaya lang dito wala nang magre-represent. Wala nang president, wala nang kahit sino. Talagang sila mismo ang magde-decide kung anong gusto nila, anong i-formulate nila. Okay? Kaya yan, may mass meeting. Okay? Siguro ito yung reason din kung ba't hindi pwedeng pure democracy tayo sa Pilipinas. Diba? Hindi talaga tayo magkakasundo-sundo niyan. Tsaka paano tayo mag-meeting saan? Meet halfway? Sa Visayas na lang, Tagaluson tsaka Diba? Mahirap. Ito naman, indirect. Anyway, usually to makikita nyo sa mga maliliit lang na country. Ewan ko kung meron pa nito. Pero ito applicable lang to sa maliliit na country. Kung saan kaya talagang mag-meet ng ng mga tao niya. Okay? Sumasabit yung wire ko next. Indirect representative or republic democracy. Ito naman yung nagkakaroon tayo ng representative through voting, through suffrage. Okay? One in which the will of the state is formulated through a relatively small and select body of persons chosen by the people to act as their representative. Kaya tayo naging Republican. We choose our representative again by voting. Okay? In a sense, democratic pa rin. Tayo pa rin yung namili. Kaya lang, hindi tayo mismong mga tao yung mag-iisip directly. Indirect. Tayo yung namili. Kaya kailangan, yung iboboto natin, kaya tayong i-represent, kayang gumawa ng mga batas para sa atin. Hindi yung iboboto natin, sila pa mismo yung magdanakaw sa atin. Okay? Hindi tayo yung magmamakaawa pa lumapit sa kanila para makakuha tayo ng assistance, ng mga proyekto. Kasi supposedly, trabaho nila yon. Saan ba nanggagaling sweldo nila? Saan nanggagaling power nila? Sa atin. Hindi pwedeng sila yung mas matapang sa atin. Kaya lang, ganun kasi nangyayari ngayon Pag politiko, kinatatakutan natin, nirerespeto, mataas masyado tingin natin. Dapat lang mataas. Kaya lang, to the point na nangyayari kasi, to the point na parang nagiging tayo na yung subordinate. Where in fact, public, kaya sila tinawag na public officer, public, di ba, nagsiserve sila ng public service. Kasi dapat sila yung supposedly servant. Sila yung public servant na tinatawag. Sila yung nagsiserve sa atin. Hindi tayo dapat yung mag-serve sa kanila. Kasi tayo yung reason, yung majority, kung ba't sila naluklok doon. Kaya lang, di mo pwedeng gawin sa personal yan. Di ba? Bakit tangangas mo tayo? Ako nang bumoto sa'yo Kinabukasan, bangkay ka na, nasa creek. Papatumba ka. Okay? So, ayun yung pangit. Nagiging iba na yung natin. Yung application and interpretation ng democracy. Kasi supposedly, talagang sa atin, ano ba sabi sa Article 2, Section 1? Diba? Saan ba nagre-reside yung sovereignty? And alam natin ano yung sovereignty. The supreme authority to govern. Okay? Kanino pa, sabi rin sa, di ba, Article 2, Section 1, sabi rin, all power of the government emanates from them. Yung them, tinutukoy tayo. Okay? Ano ba yan? Sumasabit na naman yung... Wait lang. Kaga bumigay ng lalamunan ko ngayon next. Meron naman tayong unitary. Unitary, other forms na to Anyway, other forms. Unitary, the control of national and local affairs is exercised by a national government. Yun lang naman ibig sabihin. The control of national and local affairs is exercised by a national government. Next, federal. Sinong kinalala natin sa federal? Si USA. Okay? So the power of government is divided between two agencies, one for the national affairs and one for the local affairs. Each organ being supreme with its own jurisdiction. Di ba ganun sa natin? Sa USA natin, meron lang silang mga national in scope na na mga agencies such as yung FBI, na as in lahat ng states may power sila. Tsaka yung DEA. Pero the rest, federal, may kanya-kanya silang mga government, may kanya-kanya silang jurisdiction, authority sa kanilang nasasakupan. Next, parliamentary. Parliamentary, the state confers upon legislature the power to terminate the tenure of the executive. Sinong executive yung tinutukoy? Pinakang head. So under this system, the cabinet or ministry is it's immediately and legally responsible to the legislature and politically responsible to the electorate. Ganito mangyari. Voters, tayo, public. Ano mangyari? Boboto sila ng what? Legislative branch. Si legislative branch, siya naman yung mamimili ng head of executive branch. Sino bang head ng executive branch? Si president. Diba? Ganun na mangyari. Hindi tayo directly boboto ng presidente dito. Ang mangyari si voters, again, yung public, boboto sila, okay, ng legislative branch. Then, si legislative branch na yung bahala
okay, na mag-elect. Sila rin yung may kakayahang mag-terminate ng tenure o ng posisyon. Nakukuha ba? O, next tayo. Meron ditong tinatawag pa na presidential. O kanina, anong nangyari? O, ito parang ano na rin to, no? Parang democratic. Kaya lang, this is different. So, where the executive is independent of the legislative as to tenure. Kanina, si legislative yung may karapatang mag-terminate and mamili kung sino magiging head ng executive. Dito sa presidential, ang mangyari, voters, boboto ka sa legislative, boboto ka rin ng separate na president or head ng ating executive. Okay? Next. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, lalagpasan natin. Article 1, National Territory, the solemn provisions of the 1987 Philippine Constitution. I do not need to explain it. Hindi ko naman pwedeng ipaliwanag to kasi kung ano nakalagay dito, ayun na mismo yon. Sinasabi lang naman dito kung ano yung part, okay, part ng ating national government, ng ating state, ang national territory natin ng Philippines. Okay? Ilang tayo ulit? Ilang islands meron? Pabago-bago kasi 7,000. Ilan? 7,170 ba? Pa-verify ng mga body. Kasi pabago-bago, minsan tumataas, minsan bumababa. Pag may mga na-discover na meron pa nga yun sa di ba, yung sa Miss You? Tinanong ilan daw yung 7,641. Yun, sorry. Inutang ko siguro yung yung natira. Yan, 7,641. So everything daw na alin dyan. Yan, itong mga waters na yan, nasa loob, yung mga nagko-connecta, okay, connected yan. Okay? Philippine territory pa rin. Anyway, I do not need to explain dito. Alam niyo naman na to. Even yung kanal. Problema kasi sa atin, pag sinabing kanal, yung may burak no? Pero ang kanal naman talaga, hindi dapat kanal na may kanal tayo na daanan talaga ng parang, irrigation system. Hindi yung kanal na may burak, may diaper. Okay? Huwag na itong mga to. Ito pala, 7,641. Previously recognized, 107. Ilan ba sinabi ko kanina? Sumobra ata. 170. Nagalo-halo sa utak ko. When we say maritime domains, anong tinutukoy nito? Mga matubigan. Hindi ko na kailangan paliwanag. Alam naman na natin to. Natatandaan naman na yun sa application, di ba? Territorial application, yung 1212. According sa UNCLOS, United Nations or Convention of the Laws of the Seas. Di ba, meron tayong 12-12. Then after nun, pag nag-exceed na doon, mako-consider na natin siyang, anong tawag? High seas. Internal waters, high seas, UNCLOS. Ito na lang, picture nyo na lang kung gusto nyo. Anyway, nandiyan naman na yan. Lagpasan na natin. Article 2, ito yung sinasabi ko sa inyo. The Philippines is a democratic and republican state. Okay, sovereignty resides in the people and all over government authority emanates from them. Hindi ko na kailangan tong paliwanag. Manifestation daw ng democratic and republican state. Paano daw natin masasabing ang isang bansa is democratic and republican state? Ano yung mga indicators? Ano yung mga manifestations? So ito yon. Merong existence ng Bill of Rights. Meron tayo. Anong article? Article 3. Okay? Ng ating 1987 Constitution. Observance of the rule of majority. Siyempre, democratic, meaning, majority rule. Kung ang bumoto dito sa isang presidente, mas marami over the other, and then, yung majority tayo, majority meaning, yung nakararami. Okay? So, kung for example, 10 million ang, 10 million ang pinakang population, let's say 5 million and 1. Ayun na yung majority natin. Okay, kahit isang tao lang. Anyway, alam niyo naman na yung majority. So the observance of the principle that ours is a government of laws and not of men. Ang sinusunod natin is a laws. Ito dapat. And hindi men. Kaya sinasabi no one is above the law. Wala tayong kagayong kanina yung sa natin, sa pure monarchy, absolute monarchy. Talagang si King kasi yung pinakang batas mismo. Kung anong gusto niya, yun yung masusunod. So, subjective. Unlike dito, laws. And itong laws, it was made for what? Para saan? Sa convenience ng public. Para din naman sa atin. Okay? Next. The presence of election through popular will
Same with the observance ng ano natin, ng rule of majority. This is how we show yung ano, yung rule of majority natin na tinatawag. Through election. Dito makikita. Okay? Kung ano yung gusto ng nakararami. O, dito pa lang sa pagpili ng ating mga election, mga ano, mga politiko, mga magiging leader natin. Ayan. The observance of the principle of separation of powers. Separation ng powers ng alin? Ng branches ng governments. Okay? Executive, legislative, judiciary, and the system of checks and balances. Okay? Hindi tayo pwede mga ilam sa bawat isa. Hindi kagaya kapag mayroon ibang form ng government na kapag yung president or yung, let us not use the word president, na kapag yung pinakang head of the state nag-decide gusto niyang pakailaman yung pwede niyang gawin. Sa atin, hindi. Sa head of state, nasa executive, hindi niya pwedeng pakailaman yung trabaho nino, ni legislative, tsaka ni judiciary. Okay? Nasa separation of powers yun as defined sa ating 1987 Constitution. Separation pa ng ano? Yan, ng power ng state at ng church. Okay? We respect yung power ng isa't isa. Meron tayong kalayaang to rule over ourselves. Okay? Next, the observance of the principle that the legislature cannot pass irreparable laws. Second, the next, the observance of law on public officers. And next, the observance of principle that state cannot be sued without its consents. So these are the manifestations or the signs that a country is a democratic and republican state. Next, and sovereignty of the people. So when we say sovereignty of the people, it is the supreme power to govern. Okay? Soberanya. So it lies in the hands of the Filipino who have the right to choose the type of government. To choose the type of government they want and to define the powers it shall hold and exercise. So ganun tayo kano. Ayan, na-exercise natin to. Right to choose the type of government kailan? Na nagkaroon ng martial law. Nagkaroon tayo ng EDSA People Power Revolution. Di ba nagkaroon tayo ng mutual na kagustuhan? O anyway, hindi naman lahat mutually nag-agree. Na iba pa rin na sumang-ayon sa late President Ferdinand Marcos Sr. natin. Pero most of the people, di ba, pumunta sa EDSA para mag-rally, mapatalsik. And doon napakita natin yung soberanya. Okay, yung sovereignty, yung lakas ng tao. Ano nangyari? Si Ferdinand, kaya bumaba sa pwesto. Kaya tayo nagkaroon ng de facto na government that time. And nag-assume, sino nag-assume ng ano to, power or ng presidency? Yung asawa ni late Senator Ninoy Aquino Sr. Okay? Next, it is their right to abolish their government as stated then, as shown, okay, and form a new one and organize such form as seems to be the best for their welfare and happiness. Ganun tayo supposedly kalakas, tayong mga tao. Nasa atin yung boses, nasa atin yung lakas, na kung anong gusto natin, dapat nasusunod. O kaya lang, hindi na nangyari ngayon. Kabaligtaran na nangyari, tayo na yung oppressed, tayo na yung sinasamantala, tayo na yung na-exploit. Kaya yung mga binoboto natin, patuloy na yung mayaman ng yung mayaman, nagpapakapal ng pera, papalalim ng bulsa tayo, isang kayod, isang tuka. Diba? So that's why, napakahalaga ng pagboto. Ako dati, wala rin akong pake. Apolitical kung tawagin, yan, ganyan. Wala akong pake kung sinong nakaluklok. Kasi feeling ko, wala naman akong kinalaman dyan, di naman ako apektado. Dati, nung bata ko, hanggang senior high school, ganun ako. Kupal-kupal ako. Kasi ano bang alam ko dyan? Wala pa naman akong ngayon, namulat ako, ganun pala kalaki yung ninanakaw sa atin, ganun pala kalaki yung pinagdadamot sa atin, ganun pala kalaki yung hindi binibigay sa atin, na dapat tinatamasa natin. Kaya sabi nga ng ibang bansa, Philippines is not poor, it is plundered. Hindi tayo mahirap, kinokorap lang tayo. Okay? Next. Ito na lang yung pinakang tulong ng subject na to. Kasi alam ko kahit hindi ko na ituro to, yung mga mambabasa nyo dito, maintindihan nyo naman Ayun yun siguro pinakang turo. I-start na lang natin yung yung nationalism and patriotism sa atin. Ayun yung pinakamagiging nito, tulong sa atin. Kasi ako, even me nung inaaral ko to, kahit ngayon, tinuturo ko, kaya tamad ako. Kasi dapat, supposedly, alam nyo to Parang common sense, kumbaga. Yung isang CFLM, medyo common sense na,
Kaya lang may mga i-discuss ka pa doon with what is the difference between leadership, diba, decision making. Ito lalo na to. Pagiging mamaya makikita niyo pa yung pagiging mabuting yung mga good Filipino traits. Sovereignty daw is exercised indirectly through what? Yan, public officials elected by the people and officials appointed by the elected officials. Ano pinagkaiba ba ng appointed tsaka elected? Yung mga elected, binoto. For example, si President, elected yung mga yan. Yung mga magiging kalihim niya, ayun na yung appointment, by appointment, kagustuhan na ngayon. Walang nangyaring botohan. Namili lang si Presidente. O, ikaw yung gusto kong kalihim, ikaw yung maupo dyan. Okay, ganon ang nangyari, okay? Sovereignty daw is directly exercised through what? Suffrage, pagboto. Then after nun, magiging indirect na. Bakit? Sila na kasi yung mag-govern. Sila na yung magde-decide. Sila na yung representative natin eh. Okay, papayag ba kayo yung representative nyo? Tutungaw-tungaw? Yung representative nyo, walang alam? Hindi pwede. Kahit nga sa maliliit na bagay, di ba? Mga groupings nga lang eh. Papayag ba kayo yung magre-report yung nahihiya magsalita? Di ba? Payag kayo, representative ng Pilipinas sa basketball, mga hindi marunong mag-basketball? Di ba hindi? Di ako payag. Bakit sa pagpili ng politiko, okay lang sa atin kahit incompetent? Hindi ka papasukan ng ilang buwan, tapos may sahod. Tangina, di pwede yun, boss. Tayo, no work, no pay, tapos sila kahit hindi pumasok. Tangina, trabaho nyo nga, sa aircon na nga eh. Aircon na nga kayo, mayaman na nga kayo eh. Diba? Kung di kaya, ako rin eh, dati wala akong pakindi, ako nagagalit. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung hindi pa rin kayo galit, bakit? Baka hindi nyo pa lubusang naiintindihan yung condition natin ngayon. Kahit anong kulay, pink, dilaw, pula, green, wala akong pake. Hanggat mali ginagawa nila, dat magalit kayo. Walang partido, wala tayong dapat ang loyalty natin, lalo na magiging public servant kayo, ang loyalty natin sa bansa, sa state. Di ba yung sabi nga dun sa General Luna, sino ba to? Si Garcia. Di ba kinakausap siya ni Goyong, salamat daw sa pagtulong. Kahit daw hindi salamat daw sa pagtulong. Tapos sinabi niya, ano ba yun? Ang presidente daw kasi pag bumagsak, napapalitan. Pero yung Pilipinas daw kasi kapag bumagsak, hindi na mapapalitan. Tinuro niya pa kabundukan. Ayan, hindi na napapalitan yan. O ganun din dapat tayo. Lalo na kung, tanongin ko muna, sino yung gusto pumasok sa uniform service? Sino? Be honest. Wala na lahat. Lahat kayo mag-a-abroad. Hindi nga. Sino bang gusto mag-police, mag-militar? Sino? Wala na ba? Ba't pa tayo nag-aaral dito? Wala pa lang Hindi, okay lang. It's your choice naman. Pero kayo, anong gusto mo, Bandy? Magturo din. Okay. Goods ka dyan. So baka nagkaroon na rin kayo ng ng realization. Totoo ba? Wala nang gusto magpulis sa inyo? Sundalo. Basta uniform service. Sundalo? Sino? Si Clint? Ikaw, Clint, anong gusto mo? Ang inatawa yan. Maging kapwa. Anyway, sige, wag na nyo na sabihin. Basta time will come na if ever man na mapunta ka sa uniform service, lagi nyo tandaan, yung loyalty nyo sa sa flag, sa bansa. Wag sa ating wag sa tao, wag sa presidente. Kasi tayo observe natin yung home rule theory, servants of the public tayo ng community. O ito pa, isa sa naging issue. Nagagalit sila sa AFP. Kasi daw yung AFP, ba't daw din nilalabanan ng gobyerno? Alam naman daw nilang mali. Tayo hindi naman pwedeng gawin ng AFP yun. Pag mismo ng AFP, kinalaban yung government, pasok lahat ng dyan, ng terorista, NPA. Bakit? Ano mismo? Yung AFP na supposedly pinagtatanggol yung bansa, kinakalaban yung mismong gobyerno. Okay? Yung mga kasundaluhan naman natin, mga Army, Air Force natin, Navy, Marine, yung mga yan, may sarili-sarili rin yung utak. Alam nilang mali. Kaya lang, hindi nila pwedeng hindi nila pwedeng kalabanin. Magiging unstable tayo, puta. Iti-take advantage siya ng ibang bansa, lalo na may mga interest sa atin. Kakagulo na nga Senate natin, pati pa ba naman yung armed forces? Ayun na nga lang yung lalaban, yung haharap para sa gobyerno, para protektahan yung elemento ng state. Kakainin niya pa yung isang Imagine,
AFP na supposedly, pinoprotektahan yung 4 na elemento ng state. Siya pa mismo yung aatake sa isa, sa government. Delikado. Kaya hindi pwedeng hindi nila pwede sabihin na parang ang nangyari, pinagtatakpan daw yung yung government. Hindi naman. Trabaho kasi nila yun eh. Ayun yung kasi ayun yung mga medyo hindi na maintindihan ng ng mga layman. 'Di ba? Ang hirap na ipaliwanag niyan. Lalo na yung kapag may reckless imprudence, yung nag-suicide, tumalon na sagasaan. Totoo naman, hassle nga naman talaga sa nakasagasa. Kaya lang, yun eh, standard operating procedure. May quasi-delics kasi tayo. Hindi natin pwede sabihin, hindi naman pwede sabihin ng pulis na, ay, hindi niya kasalanan yan. Only the court can say it. Only the court can decide that. Okay, that's why si pulis, bound to do his duty. Mag-file ka lang complaint. Okay, yung case folder. Based on the surrounding facts naman, last clear chance, si court na bahala mag-decide niyan. Okay, kaya lang yun lang din talaga yung pangit. Habang na iniimbestigahan, kulong ka. Kung wala kang pera pang ang tawag dito, pang piyansa, pang bail, suffer ka. Ayun lang yung pinakapangit talaga. Pero hindi natin pwedeng ikagalitan yung pulis. Doon kayo magalit sa sistema. Yung pulis kasi ginagawa lang trabaho nila. Same din sa sa mga kasundaluhan natin. Sabihin nila bakit daw pinagtatanggol, bakit daw kapag may nagrarally, nagbabantay sila, tsaka yung mga pulis. Trabaho nila yun, yun ang gusto nyong gawin. Putang ina. May administrative case yung mga yan pag di nila ginawa yun. Magbantay ka dito, yung sir, pwede ba yun? Siyempre hindi, trabaho nila yun eh. Tanggal yung mga yun. Okay? So ayun yung mahirap ipaintindi sa mga sa mga hindi nila napag-aaralan to. Okay? O section 2. The Philippine renounces war as an instrument of national policy. Kaya mapapansin nyo, ano ba ibig sabihin ng renounces? Tinatakwil. Ayaw namin niyang ng gera. Kasi nga, itong constitution na to, ginawa, okay, drafted din to ng UN. Okay? Kaya tingnan nyo, they will adopt the generally accepted principles of international law. Yung mga human rights, Universal Declaration of Human Rights. Okay? Ayan, we renounce war. Kaya kung mapapansin nyo, okay, kahit anong pang-aharas sa atin ng China, hindi tayo gumagante. Hindi nagpapadala ng Navy para manggera. Bakit? It could incite war. Mag-start ng gera. Kaya tinan nyo, PCG. Ang nagpapatrol din sa atin PCG, anong kulay ng vessel ng PCG? Pang-militar ba yung kulay? Hindi. Yun eh, civilian in nature yan, yung PCG natin. Okay, kasi kung ipaparonda mo dyan, yung warship natin, gera ang mangyayari dyan. Although meron naman mga ilang pa rin mga warship natin, pero hindi yung kagaya makikita nyo magpapatrol, mananaway. Okay? Kasi parang offensive ang nangyari doon. Offense. Tayong Philippines, defense lang ng defense, defensive. The only time nagagamit lang din tayo ng armed na gamit is kapag talagang ginigera na tayo. Kasi we renounce war. Ayaw natin ng gera. Okay? Kaya nga meron tayong di ba? Meron tayong kaso sa natin, sa book 2. Title 2 pa tayo, title 1. Ano ba yung title 2 nga? Na hindi tayo pwedeng basta-basta magsabi ng girahin yan, magsunog ng flag, or anything na pwede makapag-start ng war. Okay? Nagigets? Next. Civilian authorities at all times supreme over the military. Common sense. Kanino ba nagsisimula yung ating soberanya? Sa people daw. Saan nagsisimula yung authority ng government? Kanino? Sa tao rin. Okay? Ano bang trabaho ng AFP? Yan, yung military natin. Protektahan tayo. So ito, hindi ko naman porket sasabihin ko lang is mababa. Ang trabaho lang naman ng AFP is to protect us. Kaya tayo daw yung supreme. Huwag mo syempreng mayabang kapag may nakita kang sundalo, aangasan mo. Saluduan mo ako, supreme ako sa'yo. Pakainin ka ng bala niyan, ewan ko sa'yo. Okay? Kasi ang sabi, the armed forces is supposedly what? The protector of the people. Tayo yung pinagsisilbihan nila. Okay? And the state, or elements nga ng state. Next. Dapat hindi ko na to dinidiscuss eh. Pero sige, daanan natin. Section 4, the prime duty of the government is to serve and protect. Ito, dumaan to sa question. Ang galing ng pagkaka-question ni Sir Corpus. O tayo mga criminology, alam natin yung PNP, to serve and protect. Sinama niya yung PNP. Mas madami pa nga yung PNP, DILG, Napolcom. Puta, feeling mo nililito ka doon. Di mo ko malilito. Alam ko kanino to. PNP to.
-1. Hindi, kay government. And kung makikita niyo yung pagkakakonstruct nung question, nakalagay doon, under the declaration of principle and state policies, the duty to serve, to serve and protect is the prime duty of blank. Uta, kung alam mo lang is to serve and protect, hindi ka nag-aaral na maayos, hindi mo alam yung Constitution, hindi mo alam na ang title ng Article 2 is ito, yung una, di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, maging wise kayo. Tenyo, na-formulate yung questions, ang ganda. Under the declaration of principle and state policies. Dapat inarrow down mo agad. Dapat nga, in the first place, alam mo na agad yung sagot eh. Wala naman DILG na Napolcom. Okay? Doon sa sa declaration of principle and state policy. Papakita ko sa inyo. Alam nyo na itong tinutukoy ko eh. Para makita nyo lang yung technique. Yun o, number 3 ata yun eh. Ayan o. Kung ang babasahin mo, its prime duty is to serve and protect. PNP to. Gusto ko to pasukan eh. Inaano pa ako, ginugulo pa ako, PNP ba, AFP? Iba pala yung choices na nasabi ko. PNP ba or AFP government state? PNP to, PNP. Bonus. O -1. Awit. Hindi natin alam eh. Ito pala, under the declaration of state policies. O ngayon, dapat, kung nabasa mo pa lang to, and nabasa mo yung Constitution, alam mo na Article 2, yung tinutukoy dito, automatically, ito, baka nga ang pagpilian mo na lang itong dalawa, state or government, ito wala na agad. Wala naman to sa wala naman to sa Article 2, hindi naman na-mention yung dalawa. AFP, pwede. Na-mention na bantayan daw yung yung elements ng state. Kailangan sabi dito, to serve and protect. Anong tamang sagot dito? Ayun, yung nandun kanina sa kabila. Government. Sorry. Okay? Ito yung pinakang para sa akin naman nakakalito. The government may call upon the people to defend the state. Anong term ginamit? People. In the fulfillment thereof, all citizens may be required. Citizens naman. Pag pinil in the blank yan, kunyari naka-fill in the blank, all blank may be required. Tapos ang nakalagay choices, people, citizen, puta, pwede mo rin isingit yung people. Lalo na parehong word nandito sa sa section 4, nakakalito. Kaya dapat kabisado nyo to. Okay, pag may call upon the people pala dapat yung right term. Pero pwede rin kung ilalapat nyo grammatically wise, the government may call upon the citizens. Tama rin eh. 'Di ba? Kahit baliktarin mo nga eh, all people may be required under conditions. Kung tutuusin, tama rin. Kung alam mong galing sa Constitution, tama grammatically. Kaya lang wala tayong choice but to memorize. Kasi ito yung fill in the blank, kayo yung bubuo. Okay? Word for word, exact word. Okay? Kailangan mapili nyo. Civil service, it refers to any service for the defense of the state other than the military. Ito naman na-mention sa ITDS. Okay? For example, ang sabi kasi bodily abled men, yung active, magiging active sila, part talaga ng militar. O yung iba naman daw na incapable, civil service na lang. O kahit anong pwede nyong gawin. O for example, PWD ka, hindi mo kayang sumabak sa gera, pwedeng ikaw yung ikaw yung maging medic. Sa kampo ka lang, nanggagamot, o kung kailangan ng computer-related courses, may hika ka, hindi mo kaya mag-serve. O pwede na yun, mag-serve ka as long as ito, kaya mo, nag-render ka ng service for the defense of the state. Okay? Kung di mo kaya mag-render ng military service due to your physical incapabilities, you may still do this one, civil service. Okay? Next. Condition in rendering military and civil service. Defense of the state. So kailangan dinidepensa nyo, hindi naman pwedeng pilitin ka mag-render ng military service nang hindi mo kagustuhan. Meron tayong freedom. Sa ibang bansa, ganun eh. Alam ko sa Korea ata, yun nga, Korea, mandatory. Even yung mga K-pop, di ba, umaano sila, nagpapa-enlist. Mandatory sa kanila yon. Sa atin dati, mandatory. Kasi ROTC, automatically, matik yon, reserve ka. Pero ngayon, wala na. Okay, compulsory. Okay, personal, and under the conditions provided by law. Ito tandaan nyo, under the conditions provided by law. Although ito, nakita nyo, compulsory and personal, kailangan under conditions. Sasabihin naman ng batas kung kailan dapat sila pilitin.
O lalo na pag may gera. Okay? Kasi ano yun eh, saan ka ba nakatira? Sa Pilipinas. O once yung Pilipinas, nasakop ng, ng foreign or external force, external force, ang mangyayari, mawawalan ka na rin ng soberanya. So you help me defend. Dinepensahan kita dati. Ngayon, sabihin ni Pilipinas, dinepensahan kita mula pagkabata, nag-enrich, tinulungan kitang mag-develop. I nourished you. So once na mangailangan naman ako, I am expecting na in return, you would give something in me. It's either military service or civil service. Okay? Yan. The main tanong, ito ang malilito lang naman kayo dito. Sinasabi ko na yung mga possible yung kalituan. Ito, yung within. Saan yung within natin? Hindi, mamaya. Sa Article 10, Section 21 ko napapakita yon. So, the maintenance of peace and order, anyway, ito na lang yung ano naman, sinasabi itong part na to, ito yung mga bagay na kailangan daw para na ma-enjoy natin yung blessings of democracy. Ayan, peace and order. Pwede mo ba sabihin nag-enjoy ka ng democracy kung sa labas laging may gulo? Okay, may threat na kapag labas mo, babariling ka. So, hindi mo pwede masabing, you are enjoying the blessings of democracy. Kasi in order to say na you are enjoying or tinatamasa mo talaga yung demokrasya na meron tayo, kailangan merong peace and order. Protection of life. Walang threat. You are free from harm. You are certain na kapag lumabas ka, walang mangyari. Kaya nga, di ba, actively si AFP and PNP natin, kinokontra yung counterinsurgency. Kinokontra yung insurgency. Ano pa, yung PNP, duty nila to, peace and order. To make sure na kapag nasa labas ka, fully, matatamasa, ma-feel mo yung democracy, you are free. You can do whatever you want without the fear of what? Being killed, being, done something bad. Okay? Lalo na to, liberty and property. Promotion to the general welfare is essential. Okay? Kaya kailangan patuloy si government nagpo-formulate ng mga batas, ng mga statutes, policies, and whatsoever that could help the Philippines to grow. Kasi that is the reason kung bakit sila na-elect. Okay? And that is the very need. Itong mga bagay na to, kailangan na kailangan para masabi natin na we are really enjoying the blessings of democracy. Yung kalayaan. Okay? Yung karangyaan natin. Nagigets? Ayan. The separation of church and state shall be inviolable. Hindi pwedeng ma-violate. O later on, makikita nyo si state, hindi pwedeng magbigay ng kahit anong pera dito kay church. Okay? Next. Article 3, Section 5 naman. No law shall be made respecting an establishment of, anyway, this is in, makinig, this is in relation doon sa, separation ng state and church. Wala daw, okay? Wala daw batas ang dapat ipatupad na, nag-establishment ng religion. For example, ganito na lang, another example. Republic Act 696969, establishment ng ganitong religion as the national religion. Bawal. Okay? Hindi pwede. Okay? Hindi rin pwedeng by virtue of ganitong batas, gumawa ka ng sariling relihiyon. Hindi pwede. Okay? Nagigets? Next. No public money or property shall ever be appropriated. Public money, ibig sabihin galing saan? Sa tax ng tao. Shall be appropriated, applied, paid, or employed directly or indirectly for the use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian, institution, or system of religion. Okay? Hindi pwedeng gumamit ng tax ng tao. Bakit? Supposedly pang state yan, pang government yan. Magkakaroon ng color, magkakaroon ng what? Ng conflict of interest kapag yan. For example, ganito, si government nag-donate ng isang, ng isang kapilya sa ganitong religion. Ano sa tingin nyo mararamdaman ng ibang religion? Siyempre, magkakaroon ng silipan. Ano pa? Ano pang gagawin? Sino na sa tingin yung Sino na sa tingin yung let's say under administration of me, kunyari ako presidente, nag-donate ako ng 100 church sa Catholic. O siyempre, ako na ulit ang dadalhin yan. Ayun yung mangyayari. Yung influence. Ito kasing dalawang to, yung state, tsaka yung church natin, very influential. Okay, nakita natin yan sa sa junior high school, di ba? Grabe yung kapangyarihan ng church noon.
to the point na kaya niyang i-override yung kapangyarihan ng state. Di ba yung yung sa panahon nila Rizal, yung Spaniards, di ba grabe yung kapangyarihan, yung influence ng church, kaya nagkakaroon minsan ng conflict. Okay, ngayon, nagkaroon ng fine line between the two. Yung state, hindi pwedeng mga ilam kay church. Si church, ganun din, hindi pwedeng mga ilam kay state. Supposedly. Even our social studies teacher, laging sinasabi yan, undebatable. When it comes to religion, mahirap makipag-debate. Okay? Kaya mapapansin nyo, si Kaeli, kayo yung nun, di ba? Yung sa INC, si Manalo at si Kaeli, si Soriano. Yun yung madalas nag-debate. Nakita nyo naman, parang pareho may point. Ang hirap talaga. Kasi undebatable yan. May iba't ibang paniniwala. Kahit si Sir Chai, hindi nakikipag-debate when it comes to the religion. Okay? Support, pwede. You can agree. Pero yung dedebatein mo, hindi, ganito sa religion namin. No. The state shall have no official religion. Wala tayong official na religion. Okay? Or yung national religion. Sir Boss, may parcel ata. For parents yan. Hindi ko alam eh. The state cannot set up a church whether or not supported with public funds. O, ayun. Kahit daw hindi pala pera ng gobyerno mismo, hindi public funds, as long as galing kay state. Okay? Hindi sila pwede mag-establish ng church. Okay? Nor aid one religions, tumulong sa isang religion, aid all religions, kahit lahat ng religions pa yan, hindi mo pwedeng tulungan. Ganon kahigpit, kaya inviolable. May fine line between the two. May wall. Okay? Every person is free to profess, believe, or disbelieve in any religion. Kahit anong religion mo, as long as, kung ayun ang gusto mo, okay, you can do it. That's why meron nga rin tayong batas, di ba? Yung offending religion, ano ba yun? I forgot. Wait. Yung for example, ikaw yung kinuwang caterer. Catering services ko na, caterer. Alam mong Muslim yung ikakasal, naganda ka ng lechon. No, offending ano yun? Bawal yun. Tanya, pwede kang kasuhan doon. Tsaka for example, merong nagmimisa, sinasadya mo talaga para mabad trip sila kasi let's say hindi ka part ng religion na yun, nag-aano sila. Ayan, interruption of religious tsaka offending religious feelings. May penalty. The penalty, wag na to. Ayan, shall prevent any public officer or employee who shall prevent the disturbance, ceremonies, or manifestation of any religion. Okay? So, merong nag-worship, tas ano nangyari? Any public officer or employee who shall prevent or disturb, pinagbawalan. Okay? Next, offending religious feelings. Okay? Upon anyone, kahit sino daw, who devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously to offend the feelings of the faithful. Etong yung isa, yung interruption of religious worship, sinong liable lang? Public officer or employee. For example, meron dyan nagmimisa, anong nangyari, dahil hindi mo relihiyon, papa-stop mo. Kaya hindi pwede, bawal yan. Yun. Pwede ka maging liable under 132. Sa 133 naman, offending religious feelings. Any person naman daw to, na sino? In a devoted place or religious worship or during the celebration of any religious ceremony, okay, shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. For example, Muslim, nagkakaroon sila ng, let's say, worship dyan. Anong nangyari? Nagdala ka ng poster ng baboy, gaganong-ganong ka doon. Yung bawal yon. Okay? Tayo na walang yak ka naman nun. O kaya mga INC natin, sumasamba, kumain ka ng dinuguan sa harap nila para mapikon sila.
O bawal yung mga ganong acts. Okay? O kunwari, ano naman, sa Catholic, let's say, merong misa, pumasok ka, may dala kang Santo Niño, kung ano nung ginawa mo, dinrawingan mo yung muka, okay? Tinirintas mo yung buhok, ginawang pigtail yung buhok, dinamitan mo ng jersey, bawal yung mga ganon. Those are the acts notorious. Those are the acts that are notorious. Okay? They can offend religious feelings. Kaya kailangan bawal mong gawin yon. Ganon kahigpit when we say na kailangan yung power ng state at ng church shall be inviolable. Yung separation ng power. Okay? You are free. Kung anong religion ang gusto mo. O any religious minister daw is free to practice calling. The state cannot punish a person for entertaining or professing religious beliefs or disbeliefs. Next. Constitution and laws except from taxation properties devoted exclusively to religious purposes. O yung mga, for example, yung mga church natin, free from tax yan. Kaya nga, may satire na may joke na sinabi dati, kung gusto mo daw ng magandang business, magtayo ka ng sarili mong relihiyon. Ngayon yung sabi. Kung opportunista ka, pwede mo makitang loophole to eh. Tangina, hindi ako pwedeng pakialaman ng government. Tayo nga ako ng religion ko. Uy, wala ka pa. Free from tax. Even the Constitution, hindi nila pwedeng i-violate yon. They accept. Okay? Hindi pwede exempted. Okay? Yung mga exclusively for religious purposes, hindi pwedeng yung bahay na to, ginagamit mong tirahan, tapos paghapon, ginagawang pang church. For example, yung mga born again natin, nagre-rent yan ng mga sa mga commercial building. O yung building ba na yun, hindi mo na pwedeng kuhaan ng tax? Pwede pa rin. Kasi yung commercial building, hindi naman exclusively devoted for religious purposes. Ang sinasabi nating properties devoted exclusively to religious purposes, yung mga church, yung mga chapel, wala namang ibang ginagawa doon. Wala namang siguro chapel na may basketball court sa loob. Ano pa? Yung mga kapilya. Kapilya ang tawag sa inyo, no, buddy? O yun, kapilya. Sa mosque, sa mga, natin, Islam brothers, mga Muslim brothers. Okay? So yung mga yon, hindi nyo na kailangan kuwaan ng amilyar, nung natin, ng tax. Okay? They are free. O ganun ka tindi yung separation ng powers nila. Walang pakailanmanan talaga. Kaya di ba nagkaroon din ng issue, magtatayo ng batas. Sino? Si state. Batas, yung reproductive health. Diba? Bawal na daw family planning. O sabi ng church doon dati, bawal daw, wag daw. Kasi sabi daw sa turo ng magparami kayo at maghumayo kayo at magparami. O kaya lang ako based sa analyzation ko, yung sinabing yon ng Panginoon. Kasi yun eh, niya lang, resurrect. Di ba, bumaba siya sa bundok, sabi, humayo kayo at magpakarami. O maybe hindi naman ako nag-aaral ng theology, maybe ang sinasabi na humayo kayo at magpakarami, hindi sexually, true spiritual. Magpakarami kayong mananampalataya, baka yun yung sinasabi. Spread the word of the Lord kasi doon yung naging context. Humayo kayo at magparami, mga Kristiyano. Hindi sinabing magpakarami, magkantutan kayo pagtapos nito. Hindi naman siguro ayun yung imimin niya. Kaya pinalitan na, humayo kayo at nang mapayapa something yan, di ba? Napansin ko rin. Okay? Tsaka, siguro in relation na rin doon sa reproductive health law. Kasi na ngayon, meron na tayong ganyan, yung barangay, nag-o-offer na sila ng libreng turok. Kaya lang ata kayo pa rin yung bibili ng gamot. I don't know. Pero pwede kayong manghingi na ng mga pills. Meron na yan. Funded na ng government yan dahil dun sa reproductive health. Okay, nagigets? O baka awayin nyo ako Nagsasabi lang ako dito, purely educational. Mali naman talaga kasi talaga yun. Baka ganunin nyo ako Ano lang to, purely educational lang. Pinapakita ko lang sa inyo na nagkaroon dati ng conflict with regard sa ganyan. Sa power ng state. Kasi nangangailam si church. Huwag nyo ipabatas yan. Parang nag-ano sila. Pinapakailaman nila yung state. Kaya lang hindi nga pwede. Kasi ang sabi sa natin, sa Constitution, the power of the state and church shall be inviolable. Hindi mo pwedeng i-violate. Okay? The use of public money is not prohibited to the armed forces or any penal institution. Ba't nandito to? Anyway, hindi naman talaga prohibited armed forces to eh. Saka penal institution. Ano itong penal institution? Yung mga 8 operating, hindi na pala 8, sobra na.
Yung mga operating penal, ano natin, institution. Ilan na ba ngayon? May nadagdag, di ba? CIW sa Davao tsaka sa Palawan. Kasi dati sa Mandaluyong lang yun eh. Siyam na, siyam ba? Ilan na ba? Yung ano natin, 11, 10, di ko alam eh. Nakalimutan ko eh. Dapecon. Sa Palawan. Sa Iwahig. Babayaan mo na, wag nyo na ano. Tinanong ko lang naman, as long as alam nyo itong pina. Hindi ko na rin alam eh, kinakalawang na ako eh. Sabi ko sa inyo, mahina ako magkabisado. Next, optional religious instruction in public elementary and high school is constitutional mandate allowed. Okay, makinig. Optional religious instruction. Optional. Kaya nagkakaroon tayo nung pinapadala muna bago magpadala ng katekista o bago magpadala ng mga pastor, optional. Papadala muna sa magulang. Papapirmahan. If si magulang pumayag and then papasalihin yung bata. If hindi, si bata okay lang na kahit hindi sumali. O dati sa San Roque National High School, ganun meron sa amin, papadala ng waiver, katekista. Every Wednesday yon opening, ayun yung pinakang first. Bago magsimula yung first subject namin, magkakaroon muna ng catechism. Pupunta yung katekista galing sa katedral para mag-share ng Word of God. O, pwede kang hindi sumama doon. Okay? Huwag kang pipirma lang doon sa ano. For example, Muslim ka, INC ka, born again ka, hindi nyo trip yung ganong pwede yun. Okay? Meron din naman after ng class. Ito naman yung life group na tinatawag or small group before. Okay? Sa mga born again naman to. Okay, nakukuha ba? O, next. Thursday and Friday of Holy Week, Christmas Day, and Sunday are made legal holiday. So this is to what? To support naman. Okay? To recognize naman. Okay? Anyway, hindi lang naman to, may mga iba pa. For example, yung Idil Fitir, Ramadan. Okay? Sa ano ba, sa INC body, meron na ba kayong meron na kayong holiday? Established na holiday talaga? Wala rin ako nababalitaan eh. Yung halimbawa, nagkaroon ng wala kasi ako masyadong alam sa inyo. Wala, no? Hindi pa na-approve. Okay. Kasi ang alam ko, Muslim pa lang ata, tsaka Catholic yung meron. Even sa born again, sa hindi pala dating daan, sa saksi ni Jehovah, wala pa ata. Anyway, ito another tip lang. Alam nyo ba na ang dating daan hindi religion? Program lang nila yon. MCGI sila yun. Alam kong pinaka-religion nila. Isang lang nila yon. Isang parang programa lang nila yon yung dating daan. Si Sir Tia nagkwento rin sa amin yan eh. Dagdag info lang. Meron ba ditong yung MCGI? Meron ba? Wala. So majority sa atin, Catholic. May INC lang. May Muslim, wala. Ano religion mo, buddy? Muslim ka? Okay. Yun, yung girlfriend ko, Muslim yung niya, tatay. Kaya lang yung tatay niya, half Muslim na agad. Kaya siya 1/4. Wala nang pake, kahit ano na yan. Ako rin, may tita rin ako, nakapangasawa na Muslim. Naman, tausog. Tapos yung pinsan ko, si Pierre. Pierre Faisal yung pangalan. Naman yung Marin. Kaya medyo diverse yung knowledge ko when it comes sa religion. Ay mga tropa ko, mga mga kapatid. Yan, sila Harley. Kaya minsan nagtatanong din ako sa kanila, samba, tapos meron pa sila yung committee. May committee kayo na tinatawag, di ba, buddy? O dati naman, nung elementary, nung junior high school pala, inaral ko rin yung sa Mormons. Nakipagtropa rin ako sa Mormons. Tsaka syempre, minsan, magkakaroon ka ng mga ka-fling-fling, di ba? different na tawag dito, na religion, maalalaman mo. Okay? And tawag pala sa atin ng mga INC, mundo. Makamundo tawag sa amin, di ba, buddy? Ayun, yung mga Yung tito ko rin. Kaso tiwalag na yun. Tiwalag. Sa akong tito, siya, Ilocano, INC. Okay? Next. Crime against religious worship are considered crime against the law as provided nga sa RPC. Na ipakita ko naman sa inyo kanina. Lagpas na natin. State policies.
The state shall pursue an independent foreign policy. Independent foreign policy. Okay? In its relations with other states, the paramount consideration is what? Shall be national sovereignty. Ano ba pag sinabing paramount? Di ba sabi rin sa juvenile justice system natin, the paramount consideration ng mga bata is yung welfare nila. Pinakamataas. Paramount. Okay? Territorial integrity, national interest, and right to self-determination. What is foreign policy naman daw? Set of goals about how the country will work with other countries economically, politically, socially, and militarily. So it is okay na mag-establish tayo ng foreign policy. But still, kailangan ang pinakang paramount consideration natin is yun. Itong mga bagay na to. National sovereignty, territorial integrity. O hindi pwedeng ibenta mo yung Pilipinas or part ng Pilipinas para lang lumago tayo. Kasi kailangan, ito yung mga pinakamataas na i-consider natin. Yung mga bagay na yan. Okay? Next. Ano to? Pang school ko yan. Ano naman yung state policies? So the Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapon in its territory. Kasi alam niyo ba kung anong assumption pag marami kayong nuclear weapons? Saan nyo gagamitin yan? Weapons of mass destruction yan eh. Gera. Okay? Tayo nga we renounce as war. Ayaw natin ng war. O, for what? Para saan yung natin? Hindi natin kailangan ng ganun. Kasi yun, purely purely from destruction yun. Napakalakas ng nuclear weapon. Tsaka baka di rin natin afford. Ay, baka isa sa reason. Pero syempre, we renounce as war. Ayaw ng Philippines ng gera. And yung weapons of mass destruction, hindi mo pwedeng sabihin dumepensa ka lang kaya nagpadala ka ng nuclear. Padala ka ng isang nuclear. For example, si Iran, nagpadala ng isang nuclear kay USA, putas simula ang World War. Hindi pwedeng hindi gaganti USA niyan hanggang sa magkampi-kampi na. Ayun yung pinakang-ayaw natin. At saka, kahit ako, personally, ayaw ko nun. Kaya nalugi tayo. Second hand na nga lang mga binili nating baril, palyado pa. Bigla-bigla, may ibang helicopter, diba, ginagamit ng mga kasunduluan, puta bigla nag-shutdown sa air Nakawalan ng control. Kasi second hand na hindi natin kaya mag-afford kasi ng papadala natin si Cardo, sa mga aswang. Okay? Ako personally personally gusto ko rin lumaban sa China. Kasi nakaka-bad trip naman talaga. Diba? Nanalo na nga tayo sa kaso Declared na dapat sa atin talaga yung inaangkin nila. Kaya lang tayo, patuloy pa rin sila. Kasi alam nila hindi tayo lalaban Lumaban man tayo, lugi tayo. Kaya yung pagpoprovoke nila, patuloy-tuloy. Okay? I don't know if part pa ba kasi sila ng United Nations. Supposedly that may sanctions. Meron sila dapat yung tinatawag na kadepende kay UN. Usually kasi yan yung economic embargo, lahat ng ties puputulin, i-isolate sila para mag-suffer yung nila and then later on tsaka ililift. Kaya lang yan, tingnan nyo, si China kasi mga mga communist na country. Same with with Russia natin. Na kapag nagbigay ka ng sanction, iti-take nila as what? As an attack. Yes, war. Gaganti na yan. Kaya siguro nagiging careful na rin din yung mga international organization natin sa sa kanila, sa pagsita. Kaya parang yung mga anak mo, pag alam mo yung anak mo makulit, di ba, hindi mo na agad basta-basta kasi baka malalong magrebelde. And isa yun sa pinaka natin, problema. Ang hirap. Di ba? Kasi I cannot really say kung anong dapat na sa kanila, sanction. Kasi magkakaroon pa yun ng determination ng investigation or yung what is the proper na sanction. Pero supposedly, tingnan yung ginagawa. Dapat yung pinakamabigat na sanction ng possibly ibigay dyan Kasi parang nanggigera na rin Di ba? Nagigets ba? Ngayon nga kapag mayroong, ano ba sabi ni Sir Cha? Kapag yung sa treason, kailangan ba may war talaga para makapag-commit ka ng treason? Hindi, as long as may hostilities between two countries. O yung ginagawa ng China ngayon, for example, may isang Pilipino nagbigay, ito yung mga military base ng Pilipinas. Ito yung mga coordinates dyan sa lugar, pwede nyo atakihin para wala na kayong bantay. O treason na yun. Natatandaan niyo pa, sabi ni Sir Cha, na hindi kailangan may gera
para makapag-commit ng treason. Although si treason is a war crime. Okay? Ang sabi, as long as there is hostility lang. Ano nga ba? Book to. Yan. Adheres to her enemies, giving them aid or comfort. Okay? Nakukuha ba? O, next na tayo. So, mga to promote, wala na to. Sinasabi lang naman ng konstitusyon na to na ano, maboboard lang kayo lalo kapag diniscuss ko pa tong mga to eh. For example, the state shall promote social justice in all phases of national development. Generally naman, sinabi na kanina to eh, progress, welfare, general welfare. And part ng general welfare is ito, social justice. Yung mga promote na yan, yung mga state policies, sinasabi lang naman na itong bansa kailangan ganito yung mga gagawin. Matter of memorization na lang yan. Pati sa education, yung mga trabaho naman talaga nila. Kumbaga, ano lang, mga mandato. Okay? O then therefore, kapag nasa konstitusyon, hindi pwedeng gumawa ng batas na kukontrahin to. Okay? Yan, mga syol-syol no. Kasi wala na itong paliwanag. Ang sabi dito ni Sir Cha, title lang sinabi niya sa amin, kabisaduhin. Be familiar. Kasi baka, who knows? Di ba? Nakita nyo naman ang dami ng question na hinugot ni Sir Corpus galing konstitusyon. Kaya ang dapat gawin, okay, at least ibaros nyo man lang. Kasi ang hirap kabisaduhin ito word for word. Ayan, eto na. Ito medyo exciting na to. 171 na tayo, palo. Puta, baka alas 2 tapos na tayo. O, the Flag and Heraldic Code of the Philippines. O, Republic Act 8491. Ito yung pinakang-una ko nalaman dito kahit di pa ako nagre-review yung flag. Tangina yun dito. Nasa kaliwa ba namin yung kanan? Tangina. Ngayon na-realize ko nung ako na nagtuturo tayo na oo nga, mali nga. Maling-mali pala. May reason pala bakit ganon. O anyway, si Republic Act 8491 shall be known, okay, cited and referred to as the rules and regulations implementing Republic Act 8491 series of 1998, the Code of the National Flag, anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines. Ito yung long title niya, herein after called the rules, o yung pinakang short title niya is yung heraldic code. Okay? O, sino-sinong bound na sumunod dito? Sino-sino dapat mag-abide? Okay? These rules shall apply to what? Okay? To individuals, either public and private entities, military, police agencies, and other branches and or instrumentalities of the national and local government, including government-owned and or controlled corporation, basically lahat. Yun na yun. Lahat ng nasa Pilipinas. They shall follow ito, yung heraldic code natin. Kaya lang naman ginanyan yan, pa isa-isa, kasi ano ba sabi sa interpretation ng batas? What the law does not include, exclude. Yung hindi sinasama ng batas, hindi kasama. Okay? Kaya ganyan, specificity, specified, directly stated, expressly stated. Okay? Individuals, private and public entities, military, police agencies, or national and local government, or basically lahat. Wala naman sinabing mga aliens dito. Okay? Nagigets? Ano ba pag sinabing aliens? Later on kasi aliens tawag natin sa kanila mga foreigner. Implementing agency. Sino bang may concern? Ito yung magiging police nila dito. Yung magbabantay. Mag-e-enforce ng law. Sino? Si National Historical Institute. Si NHI. Okay? Ano naman? Definition of terms. Sorry. Kita ba dyan? Anyway, may definition of terms yan. Section 7, definition of terms. Pag sinabing military, pag nakita niyo yung word na military sa 8491, ito daw yung ibig sabihin. Branches of the Armed Forces of the Philippines. It includes PNP, BJMP, and BFP. Baka magtaka kayo, sir, hindi naman military yan ah. Yes, I know. Ito lang talaga yung technical use niya. Nagigets, di ba? Baka sabihin niyo, i-argue niyo ako, sir, hindi naman militar ang PNP, BJMP, di ba? Yes, alam ko. Kaya lang, pag sinabing militar dito sa batas na to, included na sa PNP, BJMP, at BFB. And alam nyo, ito yung tama. Ito yung proper na paggamit ng definition of terms. O baka sa
sa thesis nyo kasi dati, yung mga mahirap na word, ayun na agad nilagay nyo. Hindi dapat. O, paano ba natin gagamitin yung technical na paggamit ninyo? For example, board. Pag na-mention yung word na board, iba yung meaning niya sa 11131 tsaka sa 9165. Ayun. Ngayon, i-define mo yung board. Board shall mean the professional regulatory board consists of ganito, ganyan. O pag sinabi namang board dito sa 9165, board shall mean the dangerous drug board, ganyan, the policy making strategy formulating body. Okay, ganon. Nagigets? Nakakuha ba? O ganun yung tamang paggamit. Kaya dito, baka sabihin nyo, sir, hindi naman militar ang PNP, BGMP, BFP. I know. Okay, kaya lang ito yung technical na paggamit niya dito. Now, once makita nyo dito sa batas na to, yung word na military, automatically it includes PNP. Okay? Festoon. Ano naman yung festoon? Sir, may ano ba kayo dyan? May picture? Yung puta, may nagwawala. Thank you. Ay, walang festoon dito. Ay, walang festoon. Ayun yung dating ano. Luma. Ay, sa FC, sa dulo. Rinig naman ako. Yung festoon kasi, akala nung iba dati, ang turo kasi banderitas. Ayun yung turo din sa amin May pumunta pa sa amin. Ano daw yung festoon? Kasi sabi daw, to hang between 2 points as decoration. Sabi, banderitas daw yung ganyan. No. Ay, puta mo ano yan Dagdagan ko na lang yan. Hindi ganyan ang festoon. O, ito makikita nyo, papakita ko na lang sa ano. Para siya nakaganyan, between 2 points. Yan, tuhang in a curve. Hindi banderitas talaga. Alam nyo naman yung itsura ng banderitas, di ba? Ito ang festoon. Ito yan. Nice. Hindi, ito pala, ito pala yung camera. Napakita ko sa tablet ko. Ito yung festoon. Tuhang in a curve. Alam niyo yung kapag may kasal, yung mga nasa stage, yung pag ganon, yun ang festoon talaga, supposedly. Hindi yung sinasabi nilang banderitas. Okay? Ayun yung problema. Nagkakaroon ng misinterpretation. I don't know kung saan nila kinuha yun, but festoon supposedly hindi banderitas. Okay, makikita nyo yun sa mga lamesa, festoon, yung nakaganon din. Yung parang design ba? Okay? Brother, thank you. Pinakita ko lang. Anyway, nakita ba ng lahat? Nakita ba? Tingnan nyo na lang later kasi yung sa handouts ngayon, walang picture. Sa FC, makikita nyo naman. Ano naman yung national flag? So the national flag, of course, it ensigned of the Philippines, unless stated otherwise, used on the land and sea by public, private, and military, and shall refer to the flag or any others design that so resembles as to likely cause any person to believe that it is the flag or design stated, expressed, or provided in the Constitution of Republic Acts RA 8491. Okay? Fly. Ito na. Ano yung fly? Huwag niyo sabihin langaw o lipad Sa flag, syempre. Ayun yung ibig sabihin ko na na tamang paggamit ng definition of terms natin. Asan dito ngayon yung fly? Kasi ang sabi, tinan nyo, ito lang yung mahirap The part of the flag outside the hoist or length. Putang ina, kung di mo alam yung hoist or length, labo-labo ka ngayon kung ano yung fly. Anyway, ito yung length natin. Given. Ano naman yung hoist? Yung hoist, ito yung part na may mga butas. Ito yan. Ayan yung hoist. Diyan ikinakabit yung O kumbaga, itong part na lang na may puti. Ito pala, may plug tayo. Saka lang ba kasi walang plug So, ang hoist is ayun. Nakikita nyo na sa taas? Yan yung hoist. Okay? Yung fly ngayon, ito. Bakit fly? If ever na nakahang siya, okay, in a flagpole, if ever na humangin, ano ba yung pinakang parang lumilipad? Fly. This end. And this is the very reason din kung bakit dapat yung flag sa mga moving object is what? Ito. Ito yung nasa likuran. Kasi for example, naglalakad ka, saan ba yung hangin, yung motion? Ganun. So supposedly, andito yung fly. Ngayon, pag nandito yung fly mo, moonwalk ka, ganun ka maglakad niyan.
Di ba? O even sa mga ano natin, sa mga eroplano, saan inilalagay? Sa fuselage. Yung takip ng ano natin, ng mga lalagyan ng gas. Dapat din daw, itong hoist natin nakaturo sa pinakang harap. At nakaturo sa harap. Okay? Kasi ang pinakang goal niyan is to imitate yung natural na, natural behavior. Kaya makikita nyo later on, kapag nakatayo sa flagpole to, hindi pwedeng ipitan nyo para tumayo. For example, may flagpole. Ay, wala na yung dating flag. Dalawa to dati. For example, nakasabit sa flagpole. O, gagawin mong design, ang gagawin mo, lalagyan mo ng thumbtacks dito, didikit mo sa pader para flagpole, nakadikit ng ganon. Bawal. Kailangan hayaan mo lang siyang nakalaglag, nakalugay. Okay, nakukuha? O kaya, lagyan mo ng stick sa ganito para nakatayo lang, makita na makita. Hindi pwede. Okay? Ano? Proceed tayo. O ngayon, ano naman pag sinabi nating hoist? O, ayun na yun. The sleeve or heading, the part of the flag nearest to the staff or the canvas which the halyard is attached. O, ando naman yung word na halyard. Again, alin yung hoist dito? Madali naman matandaan. Basta yung fly, yung kabilang dulo, yung lumilipad, yung gumaganon. O, ito yung hoist. Okay, pag sinabi kasing hoist, search yung hoist, yung parang inaangat. Di ba yung kanta yung yung hoist the colors of, ano ba yung parang kanta sa Pirates of the Caribbean. Parang itaas, hoist. Kasi dito ikinakabit daw tong halyard. Ano naman si halyard? Si halyard, siya yung tali. Basically, yun lang naman. Yung tali. When we say symbol naman, still definition of terms, it is any conventional sign which reveals man's achievement and heroism for orders and decorations. Identification, authority, and a sign of dignity for coat of arms, logo, and insignia. Symbol. Yun mismo, yung technical na definition of symbol. Half-mast. Ano naman pag sinabing half-mast? As the name suggests, half, anong gagawin? Yung flag natin, ilalagay natin sa gitna. Ayan. It shall mean lowering the flag to 1/2 distance between the top and bottom of the pole. As a sign of what? As a sign of mourning. Mourning na with you, ha? Hindi morning na umaga. Morning. Pagluluksa. Yan. Okay? O, paano natin siya itataas? Paano natin siya gagawin ganito? Ang gagawin nyo muna, pag flag ceremony, narinig yung first note, di ba, nandito sa baba, itataas nyo na mabilis, briskly. Then after ma-reach niya yung pinakang peak, pinakang taas, tsaka nyo siya ibababa ng dahan-dahan. O, ganun yung tamang pag-half-mast. Kasi dati, ginawa namin, diniretso namin sa gitna, okay na. Di namin kasi alam, Boy Scout pa ako noon, junior high school. O, halyard, ito naman yung tali. It shall mean a long rope where the flag fastens and which runs up the length of the flagpole. Heraldic items and devices. So when we say heraldic items and devices, it shall mean what? Coat of arms, seals, logos, etc., etc. You read it na lang. Definition of term lang naman to. Of auxiliary items, it shall mean what? National, local, house flags, or administrative institution, corporate unit, or basically a flag that symbolizes an institution, nation. Okay? Next. Ayan. Rule 3, Chapter 1, the national flag. Design of the national flag. So the national flag shall be blue, white, and red, and an 8 red, golden, yellow sun. Ano ibig sabihin nito? Ano naman yung tatlong star muna? Ito yung pinakalam natin eh. Luzon, Visayas, Luzbimin. Are you sure? Pero dati hindi Luzbimin yan. Iba yung Okay? Next. Pangit no underline ko. Sige, let's say ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero alam ko hindi Mindanao yung niyan dati. Yung dulo. Okay, ano naman to? Yung blue, white, and red. May kanya-kanyang yan. May kanya-kanyang meaning. Pag yung red, courage. Yung white, purity. Alam ko, red, courage and justice. Okay, yung blue about sa naman to? Ito, white, peace, purity. Yung blue, I forgot kung ano ibig sabihin. O baka ito yung justice yung ibig sabihin. Okay? Ito na lang yung mahalaga. Ito yung natanong eh. Yung 8 red, golden, yellow sun. Ano to?
Anong minimin niya? Bata, may buni ka pala. Tandaan nyo ito. Ito yung mga nakisali dati. Nakisali. Ito yung mga nakipaglaban talaga na probinsya. Para i-picture nyo na lang ha. Ba yan Bata, may buni ka pala. Ayun yung mnemonics natin. Ayan. O, tingin. Bata. Ayan. Batangas. Tarlac. Kaya bata. Manila. O, ang ginagawa, syempre, Maynila, Manila. Okay, o ganyan na lang, May. Bulacan, Bu. Nueva Ecija, Ne. Yung unang yung kinuha ko. Yan. Tsaka bata may bune. Bune ka pala. O Cavite, Pampanga, Laguna. Nakukuha? Kaya ayan, para madali nyo matandaan, bata may bune ka pala. Okay? Batangas, Tarlac, Maynila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Pampanga, Laguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The 8 trade sons of our the 8 rays of our sun. Ito yung sinisimbolize tong 8 ray doon sa ating saan? Sa ating Philippine flag. Okay? Nagigets? Parang sagwalang pakinggan nung may buni ka. Bata, may buni ka pala. Hoisting and display of the national flag. So, the national flag thou shall be displayed in all public buildings, official residences, public plazas, and institutions of learning every day throughout the year. So, syempre, not literally, hindi literally every day. Kasi alam natin na nagkakaroon tayo ng flag lowering or flag down. Okay? Tuwing Friday. Anyway, as a general rule, during office hours, okay, kailangan all throughout the year, every day. May mga exemptions. Ito yung general rule. Meron tayong mga exemptions kung kailan hindi dapat nating itaas. Okay? Alam naman natin yun, tuwing maulan. Okay? Or yung may inclement weather. Ito, question na lumabas sa amin ngayon. Makinig. May tanong doon. Naitaas nyo na daw yung Philippine flag and then nangyari umulan. Anong gagawin daw ninyo sa flag? Ihintayin nyo bang matapos yung ulan bago ibaba o hayaan nyo lang nakataas buong araw? The answer should be, hahayaan lang. Hindi nyo na kailangan ibaba. For example, tinayo nyo or itinaas nyo ng Monday, umulan ng Tuesday, then kinahapunan tumila. Hindi nyo na ibababa. Not necessarily. Not necessary ibaba pa. Hayaan na lang siya. Hayaan nyo nakatayo, naka-hoist buong araw. And alam nyo, ayun yung isa sa pinakang naging challenge sa akin sa pagsagot ng answer na yon. Dalawa yung choices na pinagpilian ko doon. Yung isa, hahayaan na lang na naka-hoist buong araw. And then yung isa, nakalagay, ang ganda ng paliwanag. Hihintayin ko munang huminto yung... anyway, syempre in English, I will wait for the inclement weather to calm, mga ganun-ganon. And then I will... ibababa ko yung Philippine flag. Ayun yung nakalagay. Natatandaan mo yun, Tito? Di ba may lumabas na gano'n na question sa atin? So, ang sinagot ko doon, nag-stick ako doon sa nabasa ko kasi parang naalala ng utak ko na hahayaan lang daw. If ever na umulan, tumigil, hindi mo na kailangan ibaba. Hayaan mo lang nandun sa taas. All throughout the day. O later on, makikita nyo. Okay? Ito. Maganda to. Although ito, pinakang alam nyo na to. I am very sure. Na once, nasa flag po lang ating Philippine flag, in times of peace, nasaan si blue? Sa taas. In times of war, nasaan si blue? Sa baba. And bakit sinabi kong yung blue lagi? Bakit blue lang yung ginagawa kong basehan? Kasi sa batas, yung blue, yung pinakang nagiging, pinakang basehan. Ito, for example, once in suspended position naman ngayon, suspended ang tawag dyan, nakahang ng pagganito, saan daw si blue? Saan? Sa observer sa observer. Si blue ay nasaan? Sa left. Kaya nasa kanan ko. Tandaan yung observer's view. Sino bang observer ngayon? Kayo kayo. Meaning, sa kaliwa ninyo, hindi sa kaliwa ko.
Kasi ito kaliwa ko, anong nasa kaliwa ko? Pula. Anong nasa kanan ko? O anong nasa kaliwa nyo? Blue. Kaya mahalaga yung observers. Kaya ang meron pang isa sa choice naman nakalagay. Tama naman. In times of peace daw, si red nasa right ng observer. O bakit mali yun, sir? Kasi ang dapat basihan nyo ito. Ito yung pinakang ano natin. Color na dapat i-base. Diyan nagkamali ako. Nag-ano kami niya. Pero dito lang naman, sa ano lang naman. Sa kampo. Kasi ano yun eh. Parang kapag naka-highest ka, 1,000. Nagano na ba sa inyo? Ngayon, wow, ay, kawawa. Sa amin dati, highest lang. Hindi kami nakaka-perfect dati. Even sa CLJ, CA, wala na makaka-perfect sa amin. Tangina, di ko alam mga batch dito, mga to, palong-palo ang puta. Dami nakaka-perfect. Sa amin, wala. Nagtatalo-talo pa kami minsan sa answer kasi mali yung keto correction. Ganun. Okay? Anyway, ang gusto ko lang sabihin, ito, isa sa pinaka-ano ko, pinanghinayangan ko. Kasi minsan, ito wag na itong gagawin. Minsan may mga choices kayo na mahaba, yun agad babasahin nyo. Tapos pag nabasa nyo yung mahabang yun, feeling nyo, exactly ayun na mismo yung sagot, isasagot nyo agad. Ganun yung ginawa ko. Ewan ko kung bakit napunta yung mata ko dun sa letter D. Nakalagay kasi talaga tamang-tama, the red field shall be on the right side of the observer in times of peace and shall be on the left side. Red field in times of war. Ano ko, tama to Hindi ko na binasa ibang choice. Tama to, red naman pag nasa nasa kaliwa, kanan ng observer in times of peace. Tapos sa kaliwa kapag Kaya lang, pinaliwanag sa amin ni Sir Cha, hindi pala dapat yun yung basis ninyo. Itong color na to, yung blue. O dapat pala, ang tama, although tama yung placement ng blue field, pero yung ginamit na kulay. Yung yung blue pala dapat. Nagagets, di ba? Also dapat, yung blue field on the left side of the observer in times of peace and the blue field on the right in times of war. Okay, nagagets? O, eto, saan nyo tong madalas makita? Alam ko, tama, alam ko, magigets nyo naman to. Ito yung unang alam nyo eh. Di ba? Ang pinakang paliwanag, ano na lang sa amin ni Sir Cha, para matandaan to, yung kay General Luna. Supposedly, gera nun. Di ba? War on Americans. Pero tanyo, most of the flag placement during that movie, mali. Blue yung nasa taas. Supposedly red. I don't know if na-overlook ng director, pero ang hirap naman nun, i-reshoot pa nila, kasi napansin. Okay? Nagigets ba? O, itong dalawan to, I'm very sure. Gets nyo na agad to. Problema sa daan mamaya. Makikita nyo mamaya sa daan. Pag one way, automatically, yung blue nasa left field ng observer. O, for example, one way. Kita ba? Sorry. Ina naman, Next time isang na lang, puti na nga lang gagawin kong background. Palit-palit. Ay, sorry. For example, one way. Ngayon, may flag na dito. Naka-display. Example, pag ganito to dito papunta doon. Asan dapat yung blue field? Left or right? Left. O paano ngayon kung two-way na to? Kasi ganyan. May papunta, ito papunta doon, ito papunta dito. O paano natin ngayon ilalagay yung niyan? Kasi kapag pabalik ka dito, ito yung blue. For example, papunta ka doon. Yung blue nasa kaliwa mo. Kaya lang pagpabalik ka, ano mangyari? Nasa kanan mo na. O paano yung proper placement niyan? Two-way na siya. O later on, makikita nyo. Nakadepende yan kung east to west or south to north. Ay, east to west. Lang inang west yan. Or south to north. Depende. O later on, pag natin yan. Punta muna tayo dito. So, sinabi ko sa inyo na nagkakaroon tayo ng flag raising and flag retreat or yung flag down, yung tawag natin. Okay? Ayun yung talagang talagang proper sa mga institution natin, educational institution, sa mga schools, offices, okay? But there are places na kailangan lagi lang nakataas. Hoisted lang talaga siya. Okay? Saan-saan yun? O, tandaan nyo itong mga to. Malacanang Palace, Congress of the Philippines Building, Supreme Court Building, Rizal Monument, Bonifacio Monument, Emilio Aguinaldo Shrine, Barasuain Church Historical, Landmark in Malolos, Bulacan. Burahin ko na muna to mamaya na lang.
Okay? Marcela Agoncillo Historical Landmark, Tomb of the Unknown Soldier, Libingan ng mga Bayani, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion, okay? North Cemetery Manila, and all international ports of entry. Lahat. 24/7, hindi binababa, nakahuist lang, nakataas lang. Nagigets? O paano sa mga public school? Private school, lagi rin ba nakataas? Sabi kasi kanina, di ba? Private o public institution, kailangan daw hoisted every day throughout the year. Andun yung word na everyday. Kailangan ba talaga araw-araw? No. Although the word term there is everyday, hindi naman araw-araw. Alam natin yan. Okay? Tuwing Monday morning, flag raising. Friday, tuwing Friday, afternoon, evening. O baka isipin nyo, kabaligtaran ng morning, evening ha? Hindi pwede. Friday afternoon ang ginamit sa batas. Afternoon. Okay? Nakukuha ba? O, kasi baka yun eh. Ay, alam ko to. Didiskartehan ko to. Monday morning, kabaligtaran yan, matik. Friday evening. No, not evening. Afternoon. The national flag naman shall also be displayed in private buildings and residences or raised in an open flagstaff in front of the said buildings whether it be Saturday or Sunday, as long as matapat sa mga araw na to, nakatayo. Okay? Sa April 9, Araw ng Kagitingan. May 1, Labor Day. O National Flag Days, tandaan nyo rin to. May 28 to June 12. Yung pinaka-Independence Day. O, dito rin tayo na nagsusunog na ng flag, no? Bakit tayo nagsusunog ng flag? Ayun yung proper disposal, burning of flag. Yung iba nagagalit, mga wala kayong respeto. Puta, din nyo ba nakita? Pulis yung nagsusunog, tsaka Boy Scout. Tingin nyo, hindi ayun yung proper disposal. Kasi yung flag, paano ba natin masabing may worn out na. Yan, faded na yung color. May punit. Okay, madumi. Hindi man pwede labahan yan. Kailangan yun, sunugin na. Hindi pwedeng gawin mong tapalodo ng tricycle, gawin mong cover, bawal yun. Kawalan ng respeto sa Philippine flag, pwede kang maging liable under 8491. Kaya lang, hindi kasi masyadong knowledgeable yung mga tao. Kaya makikita nyo, no? Kung saan na lang ginagawang tablecloth, hindi pwede, supposedly. Okay? Yes, pwede. As long as allowed by the National Historical Institute. Anyway, sorry, anong gagawin sa Philippine flag? Baka ginagawang pantakip? Yes, pwede. Allowed naman. Basta approve ni National Historical Institute, pwede. O tsaka si later on makikita nyo yung mga gown, mga ang tawag dito, mga costume. Hindi dapat may Philippine flag talaga. Sa mga commercial, bawal din. Pero merong mga nakikita nyo merong flag. O syempre, as a general rule, bawal i-include. Unless provided na pinayagan ng ating implementing agency. Again, sinong implementing agency natin? Si National Historical Institute. Sabi, akala ko ba bawal sa infomercial yung may Philippine flag sa mga product? Bakit to? Bakit ganyan? Pinayagan ng National Historical Institute. Kaya lang kapag yan, yung mga mga jingle, di ba? Laging ganun yung natin, puta magda-drawing ng flag. Bawal pala talaga. Even sa uniform natin sa CRIM, booking yun. Yung hindi pala tayo pwede, hindi pala allowed. Okay? Unless, syempre, pinayagan ng Ay, mapapansin nyo sa uniform uniform ng PNP, wala silang badge ng flag. Pero merong pin. O kahit sa mga nila, sa mga sublimated. Yung iba may flag, di ba? Pero sa type B, may flag ba? Sa type B ng Hindi ko napapansin eh. Pero alam ko wala kasi rank yun eh. Sa kabilat kaliwa kanan. Even sa logo even sa logo ng halimbawa, logo ng natin, ng lalawigan ng Rizal. Bago natin yan ma-put into use, okay, ma-display talaga properly, kailangan ipadala muna natin sa National Historical Institute. And then si National Historical Institute, iti-check niya ngayon. Tama ba? Pasok ba sa standards? Kasi hindi pwedeng basta-basta maglagay kayo ng flag, lalo na kung nasa ilalim, o may picture dito sa taas, tapos nasa ilalim si flag. Hindi basta-basta pwede. As a general rule nga, hindi pwede. Kasi sa flag is a symbol. And lahat ng gagawin mo dyan, it may mean something. May symbolismo yan. O for example, nagsasalita ako dito. Yung podium ko, ito, kunwari. Sasalita ako, andito ako.
Let's say, nagsasalita ako ngayon dito. Tapos may Philippine flag ako dito. Nakasuspended pa ganyan din. Sa tingin nyo allowed? Do you think allowed? O, for example, may flag dito. Sa tingin nyo pwede? Hindi pwede. Kasi nasa taas ako ng flag. Ano magiging implication ngayon nun? Ano possible maging interpretation? Mas mataas ako sa flag. Sir, wala naman ano na yun. Symbol na yun. Wala naman nag-assume nun. Yes, pwede. But lagi niyong tandaan, yung flag itself is a symbol only. Or not only to the point na mababa, it is a symbol, symbolismo. So lahat ng gagawin natin doon, it could mean something. O kaya nga hindi mo pwedeng kung saan-saan lang yung idikit eh. Sa mga bote, para madaming benta, Philippines, proud ako, didikitan ko yan. Hindi rin pwede. Okay? Nagigets ba? Next. Madami pa, madidiscuss natin yan. How about yung itatali yung flag? Pwede ba? Mo, example, flag. Itatali mo ng ganon, pwede ba? Yes. But there are certain certain na instances, circumstances, pag kailangan nyo ng tulong. For example, nasa gitna ka ng barko. Nasa gitna ka ng dagat. Tapos, nawalan kayo ng means of propelling. Or let's say nasira yung makina, hindi na kaya mag-propel ng makina. Pwede nyong itali ngayon yon. Okay? Nasa IRR yan. Let me show you muna. Ito yan. Ayan. The national flag could be knotted to signal the assistance if it is badly needed. Okay? Pwede nyo itali ng ganyan. Am I clear? Okay. Later on, makikita nyo naman yung mga prohibited acts natin, yung mga bawal gawin. Okay? So, the national flag may also be raised and displayed at sunrise and lowered at sunset and throughout the year in the open flagstaff in front of public buildings, provided that proper flag ceremonies be observed in according with these rules. O, ano ba yung rules nito? Na kapag nagkakaroon tayo ng flag raising, kailangan may flag raising ceremony. Properly itataas nyo, may lupang hinirang, ipi-play. Yung pagtaas, okay? And if ever na ipi-play yan, may mga tao sa harap. Ano pa? Yung mga tao sa harap, hindi pwedeng nakatingin kung ano na lang ginagawa. Kailangan naka-stand at, stand at ease. Okay, naka-attention ba? Naka-ganyan. Hindi naman attention na ganyan talaga. Kaya sabi ko, stand at ease, straightly, and then attention sa harap. And then placing the right hand, if marinig na yung first note ng ating Philippine National Anthem, and then wala na extra movement. Pag walang flag, later on makikita nyo, pag walang flag, saan dapat nakatingin? Sa conductor. Pag walang conductor, saan? Sa sound, kung saan nagmumula yung sound. Ayan, kaya minsan, di ba, nagpa-flag ceremony kayo? Alam nyo ba na pag nag-flag ceremony rin, dapat pag walang flag, hindi nyo na ilagay yung kamay nyo sa ganyan. Stand at still na lang. Okay? Nagigets ba? Itong problema. Makikita nyo to minsan yung mga guard, itinataas na lang yung flag. Di ba? Ganun na lang. Compliance. Lalo na pag ibababa na, tatanggalin yung tali. Gagawin, whee! Hintayin na lang, sasaluhin na lang. O bawal yun. Hindi pwedeng ganun. Kabastusan yun. Basta lagi niyong tandaan, itong flag, kailangan, it should be treated with utmost respect. Reverent, pinakamataas na respeto. Okay? Hindi pwedeng kung ano nung gawin mo dito. All government entities should observe flag days with appropriate ceremonies. Socio-civic groups, non-government organizations, and private sectors are enjoined to observe and cooperate in the making celebration success. Ayan, kailan nga ulit yung flag days natin? Tandaan, May 28 hanggang June 12. O, kahit tumapat ng Sabado, Linggo yan, weekends, laging may flag, hindi nyo i-retreat. Naka-hoist. Okay? Naka-erect. Ayan. The national flag, if flown from, wag na to, naulit.
Ito, tingin. A worn-out flag should not be thrown. Makinig, hindi natin itatapon. It should not be thrown away. Okay? It should be solemnly burned to avoid misuse or desecration. Anong sabi? Anong sabi ng batas? It should be solemnly burned. Ayan, nakita nyo yung word na solemnly. Yan, makikita nyo rin mamaya yan. Kailan ba ginagamit yung solemnly na yan? Kailan? Tingnan natin. Okay, so the national flag shall be replaced immediately when it begins to show signs of wear and tear. Replace na natin, hindi pwedeng naka-hoist yan ng kupas ang kulay, may punit o may mali na sa something may something na sa flag. So the national flag shall be raised at sunrise and lowered at sunset or Monday morning and Friday afternoon. Huwag niyo kalimutan yung afternoon ha. So the national flag shall not be raised when the weather is inclement. Ito, if raised, if nataas na and then nagkaroon ng inclement weather, the flag or the national flag shall not be lowered for the whole day. Buong araw, hayaan nyo ng ganun. Okay? Kaya lang kasi ito, ayan, yung girlfriend ko, alam niyo yan, lumabas to. Hindi ko binabarbero, lumabas to mismo. If nagkaroon daw ng inclement weather. Ang problema, ang haba ng isang choice. Ang sabi pa doon talaga, pinaliwanag pa ng maganda. Pati yung proper. Ibababa niya daw yon after huminto yung inclement weather with proper ceremony. In the first place pala, hindi na kailangan ibaba. May ceremony pa. So, yun yung gusto ko ipakita sa inyo. Di ba, pinaliwanag ko na rin si Sir Corpus. Alam niya na rin kung paano mag-isip yung cream. Pag mahaba, yun agad yung binabasa. Yun agad sinasagot. Ang ginagawa niya, minimisdirect niya tayo ngayon. Ang haba nung sagot pero hindi related. Ang haba nung nasa choice pero haba nung sagot. Ang haba nung nasa choice pero hindi siya related. Ang haba nung nasa choice kaya lang mali. O yun, in that scenario, buka pang tama. Kasi hinintay mo munang tumigil yung ulan bago mo binaba. Parang tama, di ba? O tama, proper to with proper ceremony pa. Yung isa nakalagay, it shall not be lowered for the whole day. Bakit naman? Bakit hindi ba mababasa? Kaya lang kasi yun din yung tinuro sa atin, di ba? Ay, umuulan, baba nyo. Kasama sa scouting, ganun dati. Hindi pala dapat. Hayaan lang natin for the whole day. Next. If inside or outside the building on stationary or movable flagpole, if the national flag is displayed indoors in a flagpole, nasaan daw? It shall be placed at the left of the observer. Kanan ko. Kanan ko, kaliwa ninyo. Okay, nagigets? Lagi niyong tandaan na observer yung observer lagi yung point of view kung tawagin natin. Nakukuha ba? Para madali ko ito matandaan, lagi kong tinatandaan yung colors. Pag nagkakaroon tayo ng graduation. Nakailang graduation na tayo, marami na, may moving up pa. O alam natin kung nasaan yung flag doon, sa kaliwa. Madali ko na siyang matatandaan. Ayun yung isa sa mga technique na sinasabi ko sa inyo na gamit kayo ng analogies, metaphors, yung mga past experiences, past knowledges ninyo para madali nyo itong matandaan. O, alam nyo ba kung paano ko natandaan naman na kailangan ganito yung placement niya? Pag nanonood ako TV, nakikita ko sa Senado, ang laki ng flag doon. Pula, nasa kanan. Madali ko na siya matatandaan. Okay, nagigets? Ayun, pwede nyo gamitin nyo sa ibang sa ibang mga subject. Pinakang gamit na gamit ko yun sa forensic science. Ay, doon ko nagagamit yan. Tsaka sa sa CRIM, yung mga teorya-teorya. Masarap gamitin yan. Pangalanan yung mga teorya doon. Mahirap lang kung isang tao lang pinangalan nyo, lahat-lahat. Yung mga teorya doon, lalo na sa katawan, nagkakaroon kami ng asaran dyan. Pag endomorph, mataba. Endo namin dati, sino? Si Kenneth. Pag ecto, si Jay. Payat kasi, meso namin. May meso ba natin dati? Wala ate, may macho ba sa atin? Meso kasi namin si Paulo Si si Tumbling. Meron ba sa atin dati to, Jer? Si? Siya daw ang puta. O pag dysplastic, medyo mahirap mamili. Dysplastic kasi mix, di ba? Ewan ko na lang. Tumatawa kayo baka may person in mind kayo. Don't know. Kayo yan. Dysplastic, Moral, moral, about sa moral yung niya, may kukumit niyang crime. Crime against chastity and morals. Manyakol, gano'n.
Wag. Wag yan. Di ako nakamute eh. From top of the flagpole naman daw, which shall be at the prominent, ay, ito, tandaan nyo to. Kailangan si Philippine flag laging bida. Laging siya yung nasa prominent place, nasa pinakang kitang-kita, na place na kung saan, ano daw, a commanding position. Kung saan siya yung may authority, pinapakita siya yung nasa gitna. Siya yung laging pinakang una, mostly nasa left. Left yung pinakang ano eh. Nagigets ba? O, kailangan daw, from top of the flagpole daw, it shall be at the prominent place lagi. O kung madaming building, kailangan nasa place na kung saan siya yung pinakamataas, pinakang kitang-kita, nasa gitna. Okay? Basta prominente yung lugar. And a commanding position in relation to the surrounding buildings. Kahit may katabing ibang flag yan, for example, 3. O, pag 3 yung flag natin, pwedeng 2 placement. Ilagay mo sa gitna or ilagay mo sa pinakang left. Basta siya yung pinakang lagi nauuna, siya yung laging bida. Okay? Gano'n natin binavalue dapat yung flag. Kaya lang, ewan ko, lately ko nga lang din nalaman to eh. Actually, dito ko na lang din nalaman. Alam ko na bawal bastusin yung flag pag pag flag ceremony, pero the rest wala na. May makita akong flag dyan, nakalaglag. Di ko na masyado pinapansin. Di ko pa naman alam dati. Okay? So from a staff projecting upward from the windows hill, roof, canopy, balcony, or facade of the building, please refer na lang sa ano ninyo. Okay? Ito na lang yung word. Lagi lang tayong upward. Prominent place, commanding. Walang wayward. Kasi may nagsisirculate sa internet, may word na wayward. Wala naman. Tsaka pa meron pa yung erected away. Naka-erected away. Ayun lang yung mga word na nakita ko. Kapag nagdi-display ng flag. Walang wayward. Okay? Next. Ba't may sulat na to? Wala. Naturo ko na ba sa inyo? Gago, di madura. Mabura. So, in a suspended position, okay? In a suspended position from a rope, ito na yung erected away. Ano ba yan? Nag-screenshot sa akin. In a suspended position from a rope extended from a building to a pole erected away. O yung mga, di ba, ito building. Pag ganun siya, body, oh. Yan. Ay, masyadong ano. Yan, nakaganyan. Pag sa mga canopy naman, sa windows, nakatayo pa rin. Sir, meron dyan, alam ko eh. Sa mga building, sir, meron to. Wala. Prohibited acts lang pala to. Yung nasa luma ulit. Clint, pera mo ulit, buddy. Mahirap kasi, hindi ko nalagyan ng picture eh. Para makita. Kasi wala pa yung iba, no? Walang ganito yung luma pa. Ito, pakita ko na lang. Prohibited acts na lang atay na sa inyo, no? Bawal apakan, mutilate, bawal gawing kortina. Anyway, ano to? Ito yung pinakang centralized na pinagkukuhaan sa CFLM2. Ito. Ito yung erected away. Erected away. Ang liit din pala. Ay, hindi ba pwedeng ito muna? Yan. Erected away natin. Yan. Naka-erect siya pa away. Then, ito naman yung upward sa mga canopy. Yan. Hindi kita yung flag. Anyway, may mga flag yan. May kita yung parang blue-blue. Ayan, nakatayo pa rin. Okay? Nakakuha? Anyway, basta lagi nyo lang tandaan, laging patayo, erected away once, isang ano lang naman, isang senaryo. Okay? Flag, if yung flag daw against the wall vertically, nasa daw yung stars and sun, nasa taas, sa top. O yung hoist natin, nasa taas. Kasi it mimics yung natural behavior niya, no? Siyempre, may gravity tayo. Pag tinali mo yan, dapat yung fly yung nasa baba, nasa laglag, nakalaglag. Ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
Dito muna tayo sa one way. If hanging vertically at the sides or middle, o pag vertically nakahang again, ganito, okay? In the middle of the one-way traffic, the blue field nasaan again? Sa left. Kasi isang way lang naman yun eh. Wala namang pabalik. Automatically sa left. Maayos na yun, organized. Ito problema natin sa two-way traffic. Paano to ngayon? Meron tayo, depende kung east or west or south or north yung yung daan natin. Kaya lang, malilito kayo, sir, paano namin malalaman kung east or west, south or north? Siyempre, ipo-provide yun. For example, ito, alam niyo ba kung south or west or north or south yan? Hindi. Ipo-provide yun siyempre sa question. Okay? So, wag niyo akong tanungin paano namin malalaman. Gamit kayo compass, malalaman niyo yun. Basta, ganito yung ating pinakang rule. If yung daan daw, sana, is heading from south or north, papunta daw siya ng south or papuntang north, ibig sabihin, pag, for example, south, north, let's say two-way, may paangat, may pabalik, saan daw nakaturo yung blue field? Sa east. Saan yung east natin? Kanan ba to o kaliwa? Saan ba yung east natin? Saan yung east natin? Search kayo ng compass. Yung may refer sa compass. Yung hindi alam. Asa ba yung east? Kaliwa o kanan? Sa compass. Asan? Nasaan, buddy? Nag-search ka compass? Yan, north. Saan yan? Kaliwa? Hindi, kaliwa. Nasaan siya? Kaliwa o kanan lang ng compass. Yung compass lang mismo. Kaliwa. Ito yung east natin. Ito yung west. Tama ba ito to? Ay, hindi makita. Ito yung compass natin. Ayan, ganito na, buddy. Baliktad. Baliktad. Ito yung east. Tama. Ito, yan, ganyan, okay. Ayan. If yung daan daw natin is pag ganon, now, north and south, saan daw si Bluefield? Sa east nakatutok dito. Pag east to west naman, pag ganito naman, saan naman si Bluefield nakatutok? Sa north. Drawing ako ng intersection ngayon. Pahirapan na naman mag-drawing. Ito pa naman favorite ko. Mag-drawing. Ano yan? Ito, bago na ba to? Ganito. Let's start muna sa one way. Kung one way, wala naman kasi magiging problema pag one way. Kasi ganito mangyayari. For example, one way, nakasuspend sa taas. Correct? Automatically, yung blue, nasaan? Saan natin ilalagay? Sa left. Given na yan. Then si red, ito. Kasi wala namang makakakita niyan papunta pa ganito, pababa. Hindi magkakaroon ng baligtaran. Kaya lang kapag two-way, doon na tayo magkaka-conflict. Paano natin siya isususpend ng maayos? Kaya nagkaroon ng standard. Let's say again, ito si north. Ito si south. Si west and si east. Let's say may flag dito. May flag dito. May flag dito. May flag dito. Gawa natin muna ng Naging punggok yung ko hindi. Baliktad yung ko hoist. Ayan. Ayusin muna natin. North to south. Saan yung blue ngayon dito? Saan daw nakaturo dapat? Sa east. Ngayon, south. Papuntang north. Saan pa rin nakaturo? East. Ngayon, itong dalawa. East to west. Saan nakaturo? North. Ito namang west. Saan nakaturo? Saan? Doon pa rin sa north. Nagigets? Nakakuha? Kasi ang mangyayari niyan, hindi tayo magkakaroon ng proper na paghahang, ng proper na di-display. Kasi kung magbabaliktad yan, papunta ka doon, ang makikita mo sa side na to, puro blue.
At pagtingin mo naman, magkamali ng display kasi wala tayong ganito, mapupunta naman sa right. Kumbaga, walang standard. Hindi standardized, hindi uniform. Kaya nagkaroon na lang tayo ng proper na pagde-display. Okay, o ngayon, let's say two-way. Two-way. Ngayon, uniform. Regardless, kung saan ka nakaharap, iisa lang yung makikita mo. O pag doon ka papunta ka pa lang, nasa kanan mo na ito nakikita. Pag pabalik mo, kaliwa lahat. Eh kung ang mangyari, pag ganun, gagawin mo nasa left, tapos ito nandito, ba magiging salisihan, kumbaga. Nakukuha niyo yung minimin ko? O let's say, binaliktad natin to, hindi natin tinapat sa tinapat sa east. Dito ko nilagay. Kasi dapat left ng observer di ba sabi? Papunta ako doon left to. Paano ni pabalik? Nasa kanan nila to. Hindi na standard, salisihan na. Nakukuha niyo yung reason kung bakit pag two-way may standard, may standardized. Nagigets ba? Hindi pwedeng i-adjust yung flag pag depende sa nakatitingin, papalik-baliktad. O ngayon, ang ginawa, nag-set na lang ng standard para kahit saan ka nakatingin, wala nang problema, wala nang magiging pagkakaiba. Ayan, regardless ngayon, kahit saan ka papunta ka man ng north, papunta ka man ng south, nakaturo na siya sa east. Yung blue. Wala nang salisihan. Okay? Nagigets ba? Nakakuha ba mga buddies? Be honest. Baka kasi lumabas. Be honest. Sino hindi nakakakuha? Okay. I'll take that as a, yes. Lahat nakakuha. Next. Ay, 12:08 na. Sige mga buddy. Let us have our, muna. Sige na, kain muna tayo buddy. Balik na lang tayo ng, since 12:08 na, sige kahit mga 1:10. Clean to. Thank you.